Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Sa ating buhay, nararamdaman natin ang pagkagutom at pagkauhaw. Right? Sino sa inyo ang gutom na sa pagkakataong ito? Dahil sa haba pa ng nilakbay, o uhaw na dahil sa init na ating nararamdaman. Pero ang pagkagutom at pagkauhaw natin ay hindi lamang pagkagutom at pagkauhaw ng katawan. Meron din tayong pagkagutom at pagkauhaw ng puso at ng ating kaluluwa. Ang iba, busog sa material na bagay, ang daming pera, ang gara ng sasakyan, iba-iba ang bahay. Iba-iba din ang tinutuluyan. Pero uhaw sa pagkalinga at pagmamahal ng pamilya at mga tunay na kaibigan. Ang iba naman ay busog sa pagkilala, tanyag sa kanyang larangan, pero gutom na gutom at uhaw na uhaw sa pakikipag-ugnayan o pakikipagrelasyon sa kapwa at sa Diyos. Alin kayo sa mga ito? Maraming tao ang naghahanap ng kasiyahan sa material na bagay. Ngunit nananatiling walang laman ang kanilang puso. Naghahanap ng tunay na kahulugan at direksyon sa buhay. Hindi sapat na busog ang ating katawan. Mas mahalaga sa buhay na busog at hindi uhaw ang ating puso sa pagmamahal, kapayapaan at ugnayan. Malusog na ugnayan sa kapwa at sa Diyos. Mga bagay na hindi kayang punan ng material na bagay. Sa pagdiriwang natin ngayong araw ng kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo, ipinaaalaala sa atin ng inang simbahan na huwag lamang nating bigyan ng tugon ang ating mga pagkagutom at pagkauhaw sa mga material na bagay. Mas higit nating pahalagahan at punuan ang ating pagkagutom sa kapwa at pagkauhaw sa Diyos. Tatandaan natin na tayo ay nilikha ng Diyos na may espiritu na nagdadala ng pagkagutom at pagkauhaw sa kapwa at sa Diyos. Ang tunay na nagbibigay buhay. Ito ang dahilan kung bakit sumusunod-sunod palagi ang mga tao kay Jesus. Dahil sa uhaw at gutom, hindi lamang sa pagkain at tinapay. Uhaw at gutom sila sa pagmamahal, pagkalinga at kapayapaan sa puso, dala ng kanilang kakulangan sa espiritual na pamumuhay. Dito pumapasok, mga kapatid, ang kahulugan ng sakramento ng Eucharistia. Ang tinapay at alak na tinatanggap natin ay hindi lamang simbolo, kundi tunay na katawan at dugo ni Kristo. Sa pamamagitan nito, nakikibahagi tayo sa buhay niya. Nakakakuha tayo ng espiritual na pagkain upang mapuno ang ating espiritu at matugunan ng ating espiritual na pagkagutom at pagkauhaw. Sabi nga ni Papa Juan Paulo II or Pope St. John Paul II, ang Eucharistia ay puno ng pag-ibig na walang hanggan, na nag-uudyok sa atin na ibahagi ang pagmamahal, kagandahang loob at kabutihan sa ating kapwa. Ito ang nagsisilbing susi upang mapalaya tayo mula sa kaguluhan, pagkawalay at paghihirap o ang kahungkagan
o kawalang meaning ng buhay. Kaya nga ito ay tinatawag ng inang simbahan na center and summit of Christian life. Hindi sapat na presensya lamang tayo physically sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Meron itong hinihingi na pananagutan sa atin. Sa pagtanggap natin sa katawan at dugo ni Kristo, tinatanggap din natin ang kanyang misyon na maglingkod, magmahal, at magpatawad. Nakakatuwa po, at ako po ay malugod na nagbabalita sa inyo na simula po nang i-launch ng NSPP ang series of charity activities noong February, ang daming tumugon at tumutugon hanggang ngayon para maging bahagi ng programang ito. Alam ko po na sa likod ng lahat ng ito at ng mga sumasama dito at naniniwalang ito'y mahalaga, ay ang kanilang paniniwala na mahalaga ang makatulong at makapagbigay ng sarili sa kapwa. Ang pagsasabuhay o ang tunay na pagsasabuhay ng tinanggap nilang Eucharistia o katawan at dugo ni Kristo sa tuwing a-attend ng banal na misa. Mamaya po, pagkatapos ng homilya, isasagawa natin ang formal na pagtatatag ng DMI dito sa Pambansang Dambana. Sila ay magiging katulong ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio sa gabay ng spiritual director si Father Paul upang maging hakbang o maging daan ng turo at aral ng ating Panginoong Hesus na magbigay ng tulong at sarili sa kapwa, lalo na ang tulong espiritual. Ganito ang hamon sa atin sa tuwing tayo ay makikilahok sa pagdiriwang ng banal na misa. Nagkakaroon tayo ng muling maibigay ang ating buhay bilang alay sa Diyos at tulungang mapawi ang paghihirap ng iba. Ang banal na Eucharistia ay hindi lamang isang rito na ginagawa tuwing linggo. Ito ay isang paanyaya na ating hangaring maipasok sa puso ang pagmamahal ni Kristo upang maging susi tayo sa paghilom, pag-ibig at pagkakaisa sa ating komunidad at mabusog din hindi lamang ang kanilang katawan, kundi ang kanilang puso at kaluluwa. Naway patuloy tayong magdasal, magpasalamat at magsikap na gawing tanging sandigan ang katawan at dugo ni Kristo sa araw-araw na ating buhay. At sa ganitong paraan, mas mapalapit tayo sa Diyos at mas mapunan ang ating espiritual na pagkagutom at pagkauhaw. Ito ang binusog ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga apostol nung sila'y magutom at maghanap sa Diyos na narinig nating kwento sa ating mabuting balita. Sa paghayo natin, matapos nating tanggapin ang katawan at dugo ni Kristo, naway maging mga panibagong Kristo tayo, na naging daan o instrumento upang mabusog hindi lamang ang pangangailangang pangkatawan ng ibang tao, lalo't higit ang kanilang pagkauhaw at pagkagutom sa pagmamahal ng Diyos at kapwa sa pamamagitan natin. Pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon.